Sa paanan ng bundok ng Sitio Masalay, bayan ng Ampatuan sa probinsya ng Maguindanao, isang memorial ang nakatayo, puno ng mga pangalang inukit sa semento. Tila tahimik na rito, liban sa kaluskos ng mga damo na maamong sumasayaw sa sipol ng hangin. Wala nang bakas na mga nangyari 2 taon na nakalipas. Dito naganap ang Maguindanao Massacre, ang pinakamadugong kaganapan sa kasaysayan ng eleksyon at ng pamamahayag sa Pilipinas. Tila nilimot na ng panahon, pero sa ilalim ng mababaw na hukay, nakabaon pa rin ang sugat. Ako po si Ed Lingao at ito ang Media Killing Series ng Philippine Center for Investigative Journalism. Nobyembre 23, 2009. 58 katao ang namasaker dito sa Sitio Masalay. Bahagi sila ng convoy ng Noy kandidato sa pagkagobernador na si Esmael Mangudadatu. Sa mga hukay na ito, pilit ibinaon ng mga biktima, patong-patong kasama ang mga pinitpit nilang mga sasakyan. Ang ibang biktima ay hindi na naigawang maibaon at kinalat na lamang sa paanan ng burol, tadtad ng mga bala. Ang mga tinurong salarin, ang mga tauhan ng pamilya Ampatuan na Noy nagahari sa Maguindanao. Itinuro rin si dating Provincial Governor Andal Ampatuan Sr., Regional Governor Zaldi Ampatuan at Mayor Andal Ampatuan Jr. Sila at mga miyembro ng kanilang private army, mga akusado ngayon sa nahaharap na kasong multiple murder. Sa huling tala, 58 ang mga biktima ng tinaguriang Maguindanao Massacre, kasama ng 32 kasapi ng media na sumama sa convoy. Isa sa mga biktima si Gina de la Cruz, reporter ng Saksi News sa General Santos City, kung saan nanggaling ang karamihan sa napaslang ng mga reporter. 2 taon na mula nang patayin si de la Cruz, pero bangungot pa rin ang nangyari para sa kanyang ina na si Nancy. Single mother si Gina at sa kanyang pagpanaw, iniwan niya ang kanyang 5 anak sa pangangalaga ng kanyang lola Nancy na 64 na taong gulang na at isa na ring balok. Ngayon si Nancy ang mag-isang bumubuhay sa 5 bata, liban pa sa isang apo sa tuhod. Sa pangkaraniwang araw, animoy preschool ang bahay ni lola Nancy. Nariyan si Giovanna, 2 years old, Ralph Janus, 7 years old, Gergisely, 10, Gergeline, 11, at Gergen, 17, na may sariling anak na si Ralph Gerald, 2 years old. Ano ba to? Matanda na ako. Bakit? Ngayon lang ito naranasan ko eh. Nahirapan kasi ako eh. Dapat sana magpahinga na ako. Araw-araw problema ni Lola Nancy kung ano ang ipapakain sa pamilyang biglaan niyang minana. Minsan nagalugaw na lang kaming kain. Yung mga apo ko, 2 yung nagadidi ng gatas. Kung minsan, yung suam na lang. Kung minsan, Milo. Pag maubusan, gaiyak-iyak pa lang siya. May nahirapan. Minsan nang sumuko si Nancy, pero wala naman siyang pag-iiwanan ng mga bata. Wala na akong magawa. Alangan man, patayin ko yan lahat. Ang mahirap na sa akin, wala na akong ipakain. Kailan pa yan matapos ang kaso namin? Parang malabo naman, eleksyon naman iniintindi nila. Isa lang si Lola Nancy sa maraming pamilyang hindi pa rin makabangon 2 taon matapos ang Maguindanao Massacre. Karamihan sa mga pinatay ay mga haligi at breadwinner ng kanilang mga pamilya. Dagdag problema pa, hindi lang naghihirap kundi sa club pa rin sila sa takot hanggang ngayon dahil sa maras na pagkamasakar sa mga biktima, habang ang ilang suspect hindi pa rin nahuhuli at maaari pa rin maghiganti. Lalong naghihirap ngayon ng kalagayan ng iba. Daw halos lahat dahil doon sa, alam mo naman na hanggang sa ngayon wala pa rin stable na trabaho yung mga naiwan. Lalo na yung mga nanay lang. Like kay Nanay Nancy. So meron siyang mga apo niya maliliit pa. So pag nagmi-meeting nga kami, yun ang unang kinakumusta mga apo. Since kung ano yung natanggap, doon naman lang din kinukuha lahat-lahat. So maubos at maubos. Pag naubos, problema naman yung paano na naman isi-survive. Kasi hindi na nga rin siya makapaghanap ng pera. Kasi matanda na rin siya. Minsan matakot kami. Baka ubusin kami lahat dito. Kung gabi na, sige, isira nyo ng gate kay baka puntahan tayo dito ng mga kalaban natin.
Sirado niya yan. O, mga bata, alis to kaagad sila. Takot din. Sabi ng mga apo ko, pinatay na nila si mami. Tayo patayin pa rin. Wala na tayong makain. Bumuhos ang tulong sa mga pamilya ng naulila noong 2010, isang taon matapos ang Maguindanao Massacre. Pero sa pagpasok ng pangalawang taon, pumasok na rin ang realidad. Habang tumatagal ang kaso sa korte, umiigsi ang PC ng mga naulila. Si Nanay Nancy lang inalok ng 25 milyong piso ng isang nagpakilalang emisaryo ng mga ampatuan. Ang masaklap pa, 20% ang hinihinging komisyon ng emisaryo. Kung natuloy ang alok, 20 milyong piso ang mapupunta kay Lola Nancy at ang emisaryo kikita ng 5 milyon. Hindi tinanggap ni Lola Nancy ang alok sa ngayon, pero aminado siya na madalas siyang napapaisip. Oo, minsan may nag-aalok. Malapit ko na tanggapin pero natakot lang ako, baka ipapatay ako. Tapos wala nang sa mga anak apo ko. Wala nang mag-asikaso sa kanila. Mga 38 ang nag-file ng bail. Hindi lang si Lola Nancy ang inalok ng milyong-milyong piso at hindi lang siya ang napapaisip. Ayon kay Rick Cachuela, pinuno ng Justice Now, ang grupo ng mga naulilang pamilya, lalong umigting ang mga alok para sa settlement sa pagpasok ng taong 2011. At habang tumatagal ang bista sa korte, lalong nahihirapan ng mga pamilyang talikuran ang tukso ng alok at kumbinsin ng mga sarili na hindi nila kailangan ng pera. Yung halos na common na halaga na binabanggit nila yung mag-offer sila ng 25 million. Yung nakakasama lang doon sa sinasabi nilang offer kasi yung inuutusan nila mag-offer sa pamilya ng ganun, nagkakaroon pa ata sila ng kita doon. Kung makakausap mo sila parang nasisilaw na rin sila, no? Pero andun pa rin yung pagbabakas, pagdadalawang isip. Kasi parang nananaig pa rin yung siguro yung alaala nila, yung nakikita nila yung kaawawang sitwasyon ng mga mahal namin sa buhay. Nananaig pa rin yung alaala na yun na talagang mapait yung pagkamatay nila. Halos lahat na ng pamilya ay inalok na ng pera. Ang iba'y harap-harapan, ang iba'y naparinggan, lalo na't nababaling na ang atensyon ng maraming tao sa ibang mga issue. Ayon kay Cachuela, ito na ang mas malaking panganib. Habang walang malinaw na papupuntahan ng kaso, nakaumang sa mga pamilya ang mga alok ng di umunoy settlement, isang napakalaking tukso at isa ring matinding banta. Strategy yun ng kalaban. Siyempre sinasamantala yung kalagayan ng bawat pamilya. Alam naman nila naghihirap. Nakakatakot pong isipin na baka yung ibang pamilya sa hirap ng buhay, baka dumating yung punto na ariglohan at papayag na lang sila. Yun na nga dahil hirap na eh. Bagamat binigyan ng espesyal na atensyon ng korte ang kaso ng Maguindanao Massacre, sadyang mabagal ang usad para sa mga naulila. Nakahain ito sa isang special court sa maximum security compound ng Philippine National Police sa Taguig. 2 beses sa isang linggo ang bista ng kaso. Pero sa kabila nito, alam ng lahat na tatagal pa ng ilang taon ang kaso. Matapos ang 21 buwan na bista, nasa bail hearings pa rin ang kaso. Nagkasundo lamang ang defense at prosecution lawyers na tanggapin ang mga ebidensya ng bail proceedings sa paglilitis ng murder case. Si Andal Ampatuan Sr. nabasa ng sakdal noon lamang June 2011, 19 na buwan matapos ang massacre. Si Zaldi Ampatuan naman, hindi pa rin nababasa ng sakdal dahil may petition pa ito sa Court of Appeals. Ayon sa private prosecutor na si Prima Quinsayas, sadyang pinababagal ng depensa ang kaso para panghinaan ng loob ang mga testigo at ang mga pamilya. Halimbawa, paulit-ulit ng hiningi ng depensa na mag-inhibit si Judge Jocelyn Solis Reyes. Sa huling bilang, nakasampan ang depensa ng 8 motion to recuse laban sa judge. Actually, I feel it's a mockery of the whole judicial system because it's obviously stretching the rules of court. Noon ring Hunyo 2011, na-delay ng ilang linggo ang bista nang magkaproblema naman sa court-assigned interpreter. Nagbitiw si Rolando Abo matapos raw siyang pagbantaan ng mga ampatuan. As we get arguments or oppositions regarding the court interpreters, diba? I think that made it to mainstream media. And then we get all these issues about Kenny Dalandag taking the witness stand. That also made it to mainstream news. So all this sort of delayed the whole proceeding.
Ayon kay Siegfried Fortun, isa sa 80 abogado ng mga ampatuan, hindi raw sila ang nagpapabagal ng kaso. All we're saying is that if you want the matter, the proceedings expedited, we're not talking about merits, Ed. We're just talking about procedure. How quickly will you want the case finished? I answer you in this manner. I, as defense counsel, would like to conclude the proceedings in the shortest time possible, much shorter even than what the prosecution dreams to have it accomplished. And the reason for that is my clients are in jail. I want them out. While everything that is presented during bail proceedings is considered part of the evidence in chief of the prosecution, when we reach the trial stage, no? We're still in the bail proceedings, and right now we're not hearing the bail of only one person. We're hearing the bail of about 34, diba? 34 people, and that kind of slows it down. Kung pahirap ang sitwasyon ng mga pamilya, patuloy naman ang pamamayagpag ng pamilya Ampatuan sa dati nilang kaharian. Bagamat natanggal na sa pagkagobernador ang mga Ampatuan, hawak pa rin ang angkan ng marami sa 26 na bayan ng Maguindanao. Noong 2010 elections, 10 sa mga Ampatuan na dinawit sa massacre ay tumakbo muli, kahit sila'y nakakulong o nagtatago. Kasama na rito si Andal Ampatuan Sr. at ilan sa kanyang mga anak at kapatid. Sa 10 idinawit sa massacre, 8 pa ang nanalo noong 2010 elections. Sa mga nanalo, 3 ang nakakulong at 5 ang nagtatago. Sa huling bilang ng PCIJ at ng Minda News, aabot sa 42 ampatuan ang nahalal noong 2010, mula Provincial Board Member hanggang konsehal. 3 ampatuan ang ngayon bahagi ng Maguindanao Provincial Board, kasama na ang nakakulong na si Sajid Ampatuan. 8 ampatuan naman ang nanalong alkalde, lahat sila mga anak, apo at manugang ni Andal Ampatuan Sr. Maliban dyan, 6 na Vice Mayor at 25 konsehal na may apelidong Ampatuan ang nanalo noong 2010 elections. Maging si Esmael Mangudadatu, ang karibal ng mga Ampatuan na nanalong gobernador sa Maguindanao, hindi na nag-oopisina sa malapalasyong provincial capital sa Sheriff Aguac, nang ngayon ginawang outpost na lang ng Philippine Army. Ang Sheriff Aguac kasi hawak pa rin ng mga Ampatuan. Ang Vice Mayor na si Anwar ay anak ni Andal Sr. Ang asawa ni Anwar na si Zahara ang mayor. 8 konsehal ng bayan, puro Ampatuan. Sa halip, nagtayo si Mangudadatu ng maliit na satellite office ng provincial governor sa bayan ng Buluan na kanya namang hawak. Halimbawa, sa Dato Unsay ka, almost all ng tao sa Dato Unsay, intact yun, na kanila pa. Ganun din dun sa Salibo, ganun din sa Hofer, and then dun sa Charipagwak, na-maintain pa rin nila yon. Dahil maiksi pa naman yung panahon since nangyari yung massacre at saka nagkaulian at saka sa dami nilang pera kaya pa nilang mag-contain ng fight sa political arena. At kung ano pa rin ang tatag ng mga Ampatuan sa politika, tila ganun din katatag ang pitaka ng angkan. Sa Sheriff Aguac lang nakakalula ang mga mansyon ng mga Ampatuan, lalo pangat mga barong-barong ang nasa paligid ng mga ito. Ang bahay ni Zaldi sa isang bahagi ng highway at ang mansyon ni Andal Sr. sa kabila, kadikit lang ang kapitolyong hindi na ginagamit. Sa loob ng mansyon ni Sr. mayroon pang isang malaking moske na nakatayo. Sa bawat kanto, may watchtower para sa mga gwardya. Sa Google Earth, mas klaro kung gaano kalaki ang mga mansyon na ito. Sa nakaraang mga buwan, tinaasan pa ang mga bakod ng mansyon at nilagyan pa raw ng electric fence. Habang kinukunan namin ng video ang bahay, kinukunan din kami ng mga tauhan ng Ampatuan. Pero ilan lamang ito sa mga mansyon ng Ampatuan na inimbestigahan na ng PCIJ at ng Minda News. Sa Davao City lamang, na minsan ang tinawag na playground ng mga Ampatuan, 39 na bahay at lote ang nakapangalan sa mga pamilya. 35 rito, pag-aari ng pamilya ni Andal Sr. ayon sa pagsasaliksik ng Minda News sa Davao Assessor's Office. 8 sa mga ito ang pag-aari ni Andal Sr. mismo. Kasama ng malapalasyo na mansyon sa Huna Subdivision na saklaw ang isang malaking bloke.
Hindi ito natapos pero par daw ito sa unang asawa ni Andal Sr. na si Bay Laila. Ang estimated price nito na nakalagay sa building permit, 28.2 million pesos. 16 naman ang bahay at lote na nasa pangalan ni Andal Jr. sa Davao City lamang. Hindi pa kasamang iba pa nilang ari-arian na nagkalat sa Sharif Agwak, Sultan Kudarat, Cotabato City at maging sa Dasmariñas Village sa Makati. Sa interview ng mga reporter noong 2009, sinabi ni Rebecca Ampatuan, ang panganay na anak ni Andal Sr., na ang yaman ng pamilya ay mula sa kanilang maraming lupain. Tinanong namin ang abogado ni Andal Sr. at Andal Jr. tungkol sa kayamanan ng mga Ampatuan. I can't speak about that because if I really knew about that, then I probably would have charged them more. But I never did, and that's probably the irony of it all. If I knew how powerful this family was, because I never knew them from a bar of soap. Aminado si Fortune na dati na niyang naririnig na may iba't ibang bahay ang pamilya. Pero kahit mayaman, ordinaryong tao lang daw ang mga Ampatuan. When all of these occurred, I didn't know that they were this powerful or this rich. A lot of them subsequently told me that they have houses in Juna subdivision and this subdivision and all of those places in Lanang and in Novatiera and all of those places in Pampanga, in Davao, in Lanang. But I never really got to see them. So as far as I'm concerned, these people are just, what they present themselves to be, which, for all intents and purposes, are people who seem to have very regular, very ordinary desires and very ordinary casual aspirations. And I don't think I'm naive not to know that that they have political savvy, but for all intents and purposes, they're ordinary people too. Sa Maguindanao, 5 sa bawat 6 na tao ay mahihirap at nabubuhay sa $1 o 40 pesos lang kada araw. Kaya nga nagsusumigaw ang laki at dami ng mga pag-aari ni Andal Ampatuan Sr. at ang kanyang pamilya. Gayunpaman, matapos ang Maguindanao Massacre, inabot ng higit 1 taon bago kumilos ang gobyerno. Nitong Hunyo 2011 lamang naglabas ng freeze order ang Court of Appeals sa mga natukoy na bank accounts at pag-aari ng mga Ampatuan. Ang freeze order ay nakabase sa petisyon ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC na nagsasabing kaduda-duda ang pinanggalingan ng kayamanan ng mga Ampatuan, gayong wala silang malinaw na pinagkukunan ng pera. Duda ng AMLAC at ng Commission on Audit, tila sa iba nalustay ang Budget at Internal Revenue Allotment or IRA na dapat sana ay para sa lokal na pamahalaan ng Maguindanao at ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Noong 2009 lamang, umabot na sa 3.42 billion pesos ang IRA ng Maguindanao, 1 billion para sa probinsya, 1.7 billion para sa mga munisipyo at 600 million naman para sa mga barangay. Pero kung titignan ng probinsya, ang bilyong-bilyong pera tila na itapon lang sa malalim na balon. Tapos sa Maguindanao is 3.5 billion according to the budget documents. Pero kung i-compare mo as to these social statistics, there are only 16 doctors, 24 nurses, that's public health level, how many midwives and so on. So, ang liit-liit na napupunta sa social development, kaya nagtatanong tayo kung saan napupunta yung napakalaking budget ng Maguindanao at saka ng ARMM. Ang problema, nilabas ang freeze order 1.5 taon matapos ang Maguindanao Massacre. Sapat na panahon para mailipat o may tago ang mga ari-arian. Alam din ng marami na hindi mahilig gumamit ng bangko ang mga Ampatuan sa kanilang mga transaksyon. Madalas ay hindi, cash ang ginagamit ng pamilya. Ang freeze order ay may bisa hanggang December 2011 lamang. Ito ngayon ang pinangangambahan ng mga pamilya ng biktima ng Maguindanao Massacre. Sa kabila ng pagkakakulong ng ilang Ampatuan at sa kabila ng patuloy na pang-araw-araw na pagkayod ng mga naulila, malalim at puno pa rin ang bulsa ng pamilya at malayo pa rin ang abot ng kanilang impluensya. Isang hudyat nito, patuloy pa rin ang karahasan sa probinsya. Ilan sa mga pamilya ng mga testigo ang binantaan na at ilan na rin ang napatay ng mga di kilalang tao. Yung murder ni Dato Muhammad Isa Harisangki has yet to be filed. 2, yung illegal possession of firearms, I think that has been dismissed. The arson case, I have no news on that. The most upsetting for us was the dismissal of the frustrated murder case. The victim was Engineer Esmael Ebus. He's the brother of one of the accused
PO1 Rainier Ebus, whose discharge as state witness was actually sought by the prosecution. Then there was a frustrated murder case filed, and it was dismissed. Never reached the courts. At the preliminary investigation level, it was dismissed. So yes, they still do have the clout. In all the adjunct cases or cases that arose from the massacre, they are not going anywhere. Noong Hulyo 2011 naman, isang bombang sumabog sa tabi ng convoy ni Governor Esmael Mangudadatu na nagsabing hanggang ngayon siya pa rin ang target. Samantala, tila nag-iba naman ang stratehiya ng pamilya Ampatuan. Nitong Hulyo rin lumabas sa telebisyon si Zaldy Ampatuan. Handa raw siya magbigay ng impormasyon na maaari magturo sa kanyang ama at kapatid bilang mastermind ng Maguindanao Massacre. Nagbigay rin si Zaldy ng datos na magpapatunay raw ng dayaan sa Maguindanao noong 2004 elections. Pero ang hiling ni Zaldy bilang kapalit sa kanyang pangungumpisal, ipasok siya sa Witness Protection Program ng gobyerno. Isa ito sa mga kinatatakutan ng mga naulila sa Maguindanao Massacre. Sa isang meeting ng mga pamilya noong Agosto 2011, lumitaw ang tanong. Kung isama sa Witness Protection Program si Zaldy sa kaso ng dayaan ng 2004 elections, mananatili ba siya sa kulungan dahil naman sa Maguindanao Massacre? Kukunin kaya siya ng WPP. WPP na mag-handle sa kanya. Good question. Kung mag-state witness siya, no? Kukunin ba siya ng WPP? Paano siya kunin WPP? Kulong siya. Hindi ko lang alam. Siguro ang magandang sumagot niya si acting program director Menyes. Pero, parang gano'n siguro kasi paglabas na, hindi tayo yung buhay niya o magiging pa talaga ng security. So, wala siya matatakbuhan. So, mapasok siya siguro. May security base yan. Magamit na niya yung mga allies na i-threat ba me or siyempre, may chance man na i-please siya ng government kasi malaking issue man about sa itong national election fraud. Una na nangyari yung massacre. Dapat unang resolbahin yun bago yung kaso ng eleksyon na yun. Hindi ko naman masasabing hindi dapat habulin yung mga tao na yun. Kasi sa totoo lang, may mga kasalanan sila eh. Pero yung sa amin kasi na pamilya, buhay yun eh. Buhay yung nawala sa amin. Hindi naman kapangyarihan o posisyon o pera na pwede rin namang bababawi pagdating ng panahon, pagdating ng araw. Habang patuloy na sumasanga-sanga ang mga usapin sa Maguindanao Massacre, simple lang ang issue para sa pamilya ng mga biktima. Pangunahin na ang hustisya. Pero dahil hindi pa ito matanaw, magkaroon ng kaunting pantustos sa araw-araw at manatiling nakapikit ang mga mata sa alok na sa isang iglap, milyon-milyong piso. Higit sa bangayan ng mga abogado sa korte, dito sa munting mga bahay na ito, sa mga hapagkainan, nagaganap ang tunay na laban ng mga naulila. Diyan, sabaw na lang ng balbakwa. Bili na lang kayo ng sabaw ng balbakwa para makakain kayo. Yun na lang kuminsan, mantika, toyo, sige. Kain na lang kayo dyan, mantika, toyo. Sige na lang pa. Walang baon ang mga bata. Magtiis kayo, kaya wala na kayong mami. Dahil kung may magdesisyong umatras, baka ang iba pa yung matukso at baka tumamlay ang kaso. Usually, an indirect and unseen consequence is that once private complainants start withdrawing from the case, the prosecutors kind of lose heart because they feel that if the private complainants, if the families themselves who are directly affected by the crime are no longer interested in fighting the battle, I mean, what more us? We are but public prosecutors doing our job, and it's just for us work, right? I've seen that several times when private complainants decide to stop and back out and say ayaw na namin. Yeah, the tendency is for the prosecutors to lose heart. For me, like the reason I'm still in the case is because the families are still all very very firm and decisive in pursuing the case, no? I've got the feeling if all the families start dropping out one by one from the case,
And the prosecutors just might, after all, they're humans, right? Tao lang sila eh. They just might lose heart. Hindi rin naman natin masisisi yung ibang pamilya na mag-decide na tanggapin nila yung offer ng iba. Kasi nga sa hirap nga naman ng buhay, saka desisyon naman nila yun. Pero sa ganang akin na kapamilya na rin at kagrupo na rin ng iba, parang mali eh. Kasi pag mangyayari yun, sa tingin ko naman uusad yung kaso, pero tagilid eh. Parang hindi tama, may mali talaga. The offers are usually in big amounts eh. So tempting, especially if we were talking about that one mother who no longer had rice at home, wala nang bigas. Imagine getting an offer of 20 million pesos. It's really tempting. So for them not to succumb, the support must be total. There must be continuing moral support, I guess financial support. But at some point, of course, you just cannot keep giving them fish, you know? You'll just have to teach them how to fish. In that sense, support in trying to give them a constant source of livelihood. Parang marami silang ginagawang emisaryo na susubukin kung ano ng baka pwede na no, na pwede nang bayaran ba para nang miatras yung reklamo. How long will we be able to sustain this? Because the daily needs would come into play. Like we were talking just now during the briefing, they were worried about enrollment, they were worried about medical expenses of the kids, and these are parts of what? Reality. And the trial which is now taking place in Quezon City is fast becoming not part of the reality. It's sometimes I suspect for them it's surreal na, well, you know, something is happening there, but we're here having to deal with the usual problem. You know, one of the mothers who lost a daughter in the massacre, she was asking me just now if it's okay if she gets to bring home the leftovers. I said, sure. And then later, one of her friends, one of those who also lost a loved one in the massacre, said, you know what, they're out of rice. You know, those sort of things, wala na silang bigas. And when you think of the criminal proceedings or the trial that's ongoing, I worry that it will soon be not part of the reality. Pero giit ni Fortune, wala siyang alam na alok na settlement mula sa mga ampatuan. No, sorry. I haven't heard anything of that sort. When the family consults with me and when we talk, which is a lot, particularly during hearing days, because we tell them what actually transpired. We talk about their own problems and their own situations, both here and in the province. And there has never been any talk about any of the witnesses or anyone who had gone against them, including the relatives. You know, for example, the Sakis are their relatives. Or any effort on their part to persuade, you know, or to bend testimony in their favor. Sa sitwasyong ito, mahirap daw husgahan sakali mang may pamilyang magpasya na kumala sa kaso. Pero sa ngayon, nagkakaisa pa ang lahat ng pamilya na ituloy ang laban hanggang sa dulo. Sama-sama lang silang kumukuha ng lakas sa isa't isa, sa ngalan ng mga nawala, at lalong-lalo na sa ngalan ng mga naiwan. Kailangan naming maging malakas. Si nanay nga eh. Ang lakas nga ni nanay eh. Yung sa pamilya naman po, parati kami nagtatawagan yung mga issue ng mga offer na yan. Alam namin. Namomonitor namin bawat isa. Kung may tatanggap man, malalaman din namin. Maghintay na lang ako. Pag mayroon itulong sa amin, o yan, tanggapin ko. Yun sanang gusto namin mangyari. Magkaroon kami ng sariling pondo na gusto namin magkaroon ng parang livelihood as a group na kung sakaling magkaroon ng problema yung isa, may pagkukunan kami.
how do the families react? How should they react? I was just telling them just now, I said, if you ask me, I would rather you stay and fight. Okay? But I also said, as a lawyer, I am very much aware that it would be unfair for me to impose on you what I feel you should do, because I think it's still a very personal decision. I want to try to be upbeat and give them all the encouragement that I can give, but at the end of the meeting just now I was telling them I'm not going to sugarcoat the reality. We have a long uphill fight ahead of us. I just wish that if there is anything that will be given in terms of perception and leeway that had been given to those who claim to be aggrieved in any case, not necessarily this case, that the accused, who I think enjoy more rights than people claiming to be aggrieved, be given the same thing. You know, the sad thing about the whole criminal proceedings or the criminal justice system in our country is that we really have a protracted or intergenerational justice system. And of course, being a private prosecutor, I have no choice but to trust in the system. Hindi ko sinabing mahirap ako kasi nakakakain pa naman ako ng 3 beses sa isang araw. Pero compared to what they have, ganun lang siguro meron ako eh. Hindi kang umabot sa ganun eh. So, ang hirap kalabanin ng mga tao talagang sobrang dami ng pera. In this case, we're talking about the vast resources of the principal accused. Yes, definitely, it has a big impact. One, in the legal battle in court, the best legal services money can buy. Second, when it comes to the battle outside the court, that's when it becomes even, that's when the impact is even bigger, because you speak of offers of settlement, and then there are those threats that remain very real, especially on the part of the families of witnesses who have testified, are about to testify, or are still testifying, diba? And then we are not also dispelling possibilities of fellow prosecutors being bought off. Yeah. So yes, definitely a big impact, especially if I were to compare it with the other media killing cases that FFFJ helps in. The bigger the enemy is, quote unquote, the more uphill the struggle or the battle is. Lumalakas lang yung loob ko eh. Every time na nakikita ko yung support ng media groups, especially dito sa atin na on the 23rd, nandiyan pa rin sila, nakikita ko pa rin nagmamarcha, humihingi ng hustisya. Nakakalakas na loob, lalo sa amin mga pamilya, no? Na nakikita namin na yung mga taong hindi man lang namin kaano-ano, hindi man lang kakilala ng mga namatay, nandun pa rin. So, ito sasabihin ko ulit, wala kaming karapatang bumitaw. Hanggat nandyan sila, hanggat nandyan kayo, hanggat nandyan yung mga taong sumusuporta sa amin, hindi lang financial, emotional, psychological, hanggat nandyan yan, wala kaming karapatang bumitaw. Sa totoo lang, ang hirap eh. Yung mga nanay ngayon na talagang pag walang-wala ka, biglang nagkasakit yung anak mo, pag walang-wala ka, biglang nangailangan sa school, parang sabihin mo na lang, nasa na ba yun? Nandun yun. Pero, napag-usapan nga namin sa grupo na sinasabi talaga namin walang bibitaw. Inuulit-ulit ko parati sa kanila yung natutunan ko sa Korea. Kasama ng hustisya, talagang may pera yan. Pero pag inuna nyo yung pera, pwede nyo makuha yung pera, pero wala na kayong hustisya. Mamili, ito na lang yung sabi ko, mamili kayo. Hustisya kasama yung pera, o pera pero walang hustisya.
matagal ang laban na to, pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sabi ko sa kanila, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Dahil kailangan yung dalawa maging atin. At the end, tayo yung panalo. Kasi alam kong tayo ang mananalo.